partner, good morning. So, nandito ka ngayon sa training video na kung saan ang topic is how to build a strong network in network marketing. If hindi mo pa napapanood yung video natin about networking or MLM, understanding about MLM, I suggest panoorin mo muna siya para mas maintindihan mo yung i-discuss natin dito sa topic na to. And kung napanood mo na naman yung first video, so let's continue. Dito mo malalaman kung bakit merong mga networkers na nagfe-fail sa industry. So, papaliwanag ko sa inyo siya mamaya. So, let's start. Ano ba yung una kong gagawin to build my strong network? Kauna-unahan mong gagawin at dahil nag-join ka na, nag-decide ka para maging successful sa buhay mo is you need to be a leader. So, kung sa tingin mo hindi ka pa leader or sa tingin mo member ka lang, mag-decide ka na ngayon din na isa kang leader ng Supreme Wealth Alliance Philippines Inc. Na leader ka sa sarili mong negosyo. Hindi boss ha, leader. Kailangan leader ka. Alright? So, pagiging leader is hindi naman siya pinanganak or hindi naman siya pinanganak na leader agad. Ang leader kasi may proseso siya. So, kung hindi ka pa leader, okay lang yan dahil normal siya sa isang tao na hindi pa siya or di pa niya kilala yung sarili niya sa leader. Yung pagiging leader natin is nasa subconscious mind natin siya na hindi pa natin alam kung paano siya gamitin at ang video na to ang gigising sa pagiging leader mo. Alright? So, kung sa tingin mo leader ka na, tanong mo sa sarili mo, leader na ba ako? Pag sinabi mong oo, excuse me, sinabi mong oo, tanong mo naman sa sarili mo, in what way? Paano ka naging leader? So, pag nag-isip ka pa ng 2 seconds or hindi mo siya agad nasagot, ibig sabihin, hindi ka pa talaga leader. Dahil hindi mo pa talaga alam yung sagot eh. Alright? So, paano ba maging leader? Paano maging leader? So, pagiging leader is kailangan mo ng followers. Kung wala kang followers, hindi ka leader kasi ang root word ng leader is lead. Meron siyang gina-guide or meron siyang mga followers na sumusunod sa kanya. Alright? So, kailangan maging leader, kailangan mo may followers. So, things you need to know para maging isa kang leader sa business na to. Kung sa tingin mo na hindi ka pa capable para maging leader, is sa tingin ko kulang ka lang sa informations or kulang ka lang sa knowledge sa pagiging leader. So ito yung mga things na kailangan mong malaman para maging leader ka sa business na to. Una is to lead yourself. This is a must. Kailangan gisingin mo na yung sarili mo as a leader. Unahin mo muna siya, i-lead yung sarili mo. Paano mo gagawin siya? For example, gusto mo kumain pero tinatamad ka. In that way, pinakita sa atin na hindi ka sumusunod sa sarili mo, hindi mo, ibig sabihin, hindi ka leader ng sarili mong katauhan. So, kailangan pag sinabi mo kakain ako, kakain ka. Alright? Pag sinabi mong liligo ka. Hindi yung mamaya na. So, wala yung mamaya na habit. Okay, so unang-una is to lead yourself. Practicing mo siya, gawin mo siyang habit na yung decisions mo palagi is sinusunod mo. Okay? So, ano yung sunod? So, value yourself as a leader. Paano mo i-value yung sarili mo as a leader? May mga tao kasi na dahil nakikita nila sa Facebook about sa mga nangyayari sa mundo, minsan nalulungkot sila or minsan heartbroken yung tao, post pa nila. Then minsan yung ibang tao, post nila yung mga hindi magagandang pictures or hindi magagandang mga quotations or mga kaaway nila sa Facebook. So value yourself as a leader. Huwag ka na tumulad sa kanila. Kung ikaw leader ka, huwag mo na lang ibaba yung sarili mo dun sa fact na bababa yung tingin ng tao sa'yo. So, ang ipopost mo na lang siguro dapat is yung may values or yung magbibigay ng inspiration sa future followers mo, sa mga future na magiging member ng network mo.
So, dapat makikita ka nila na strong ka as a leader, na gusto ko nila gayahin at isa kang good example. Alright? So, ang sunod is value your followers. Dito kasi sa MLM business, yung iba kasing networker, gusto lang nila is kumita. Yung mga nare-recruit nila or yung mga nag-join sa kanila is hindi na nila inaasikaso or hindi nila binibigyan ng halaga. And yung mga tao na yon hindi nagtatagal, nag-quit din dahil hindi sila lumalaki yung network nila, parang konti lang din yung kinikita nila kasi nga hindi sila tinutulungan ng followers nila. Walang nangyayaring tulong galing sa followers. So value your followers kasi ikaw yung pinagkatiwalaan niya dun sa dreams and goals niya. Mahirap humanap ng tao lalo na pag stranger siya na pagkatiwalaan ka. So once na nagtiwala sa'yo yung follower mo, alagaan mo siya. Dapat lagi mo siyang kinakamusta. Dapat tinatanong mo siya kung ano na yung progress niya sa business. Alagaan mo siya kasi pinagkatiwalaan ka niya. Huwag mo siyang iiwan sa ere kapag in times na nalulungkot siya or nagkakaroon siya ng struggle dun sa business. Kailangan lagi ka nandiyan para sa kanya. Value your followers, okay? So, yung sunod mo malaman para maging leader ka sa business na to is study and practice leadership. So, yung pag-study and practice leadership mo, aralin mo ng aralin yung leadership. Kasi dito sa ating industry, lahat tayo is a leader. So, mapag-iwanan ka kung hanggang dun lang yung alam mo as a leader. Kailangan mag-grow ka pa. Kailangan study always. Punta ka ng YouTube, i-type mo about leadership. Magbasa ka ng mga e-books about leadership sa ating online nearby. Dahil ito yung mga makakatulong sa'yo to have knowledge about leadership and para maging malawak yung kaalaman mo about leadership. Okay? So, yung sunod mong malaman para maging leader ka is intentionally grow. So, huwag mong hahayaan na hanggang dito lang yung alam mo or hanggang dito lang yung kaya mo as a leader. Kailangan mong i-level up yung kaalaman mo, i-level up yung personality mo para mag-growth ka as a leader. So, parang ito na yung nagsasabi sa atin na kapag ginamit natin yung kutsilyo, mapupurol at mapupurol siya. So, yung intentionally growth, yun yung parang maghahasa ulit para maging sharp yung ating tools para makapag turo at saka makapag-guide tayo dun sa mga followers natin. So, kailangan ng intentionally growth. So, unang-una is to lead yourself, then value yourself as a leader, value your followers, study and practice leadership, at huli is intentional growth. Kailangan alam mo to at kailangan maging nasa subconscious mind mo na tong mga to at magpapaalala sa'yo para maging isang leader ka sa business na to. So, alam mo na yung mga bagay para maging isang leader ka dito sa business mo. Ano naman yung mga dapat meron ka? Kasi to alam mo pa lang siya eh. Ito yung mga kailangan mong gawin eh. Yung isa, nagde-discuss ko sa'yo is yung dapat meron ka. So, yung dapat meron ka is meron kang core values. Ito yung parang value as a leader. Parang dito pumapasok yung leader ka, hindi sa pangalan lang na leader. Leader ka sa personality mo rin. Okay? So, ano yung core values ng leader? Kailangan may knowledge ka sa business. Dapat alam mo yung mga pasikot-sikot sa business. Kailangan alam mo yung mga sagot sa mga magtatanong sa'yo ng mga first-timers sa business. Dapat alam mo rin kung ano yung mga paano siya i-guide or pwede mo siyang bigyan ng idea kung ano yung gagawin mo sa kanya para dun sa business na to. Para magkaroon siya ng trust sa'yo. Okay? So, yung sunod is active. Kailangan active ka. So, pagiging active mo is para magiging good example ka sa mga followers mo or yung future followers mo. Makikita dyan sa pagiging active mo yung gagawin nila pag nag-join sila dun sa network mo, dun sa advertise or promotion mo. Okay? So, honest. Kailangan honest ka sa mga post. Kailangan panindigan mo yung
pinost mo na kuwari tutulungan mo siya, panindigan mo siya. Kung mayroon nangyaring agreement sa inyo na ganito yung gagawin mo sa kanya, kailangan panindigan mo talaga siya. Kailangan honest ka as a leader. Okay? So, yung sunod is self-control. So, dito sa business natin, marami tayong rejections na makakatapat. Marami tayong mga dream stealers. So, sila yung mga magte-test doon sa ating personality. Magkakaroon ka ng encounter one day about sa mga rejections, about sa mga negative people. So, kailangan self-control ka and maging good example ka na hindi mo sila pinapatulan at okay lang na nandiyan din sila. Okay? Kailangan mo kontrolin yung sarili mo sa galit, kailangan kontrolin mo yung sarili mo sa inis, kailangan chill ka lang. Self-control ang tawag doon. Chill. So, yung sunod is broad-minded. Kailangan malawak din yung pag-iisip mo pag leader ka. So, kunwari, meron kang balak na mag-post or introduce yung business sa isang large group, kailangan handa ka sa sarili mo kung ano yung pwede mong ma-encounter doon sa group na yun. Merong mga magjo-join, merong mga magkikriticize sa'yo, magkikriticize sa mga ginagawa mo. Kailangan open ka doon. Kailangan ay handa ka sa mga bagay na unexpected. Okay? So, yung sunod is mature. So, kailangan maging mature. Hindi yung parang childish ka. Alam mo yun, yung parang pinapakita mo sa tao, pinapakita mo sa mga followers mo is parang childish na. Yung hindi naman dapat ipakita, pinapakita mo. Parang nakaka-turn off. Kailangan mature yung parang pwede kang tingalain na parang yung future followers mo sabihin sa'yo, wow, mature yung leader na gusto ko sundan. So, kailangan mature ka. Alright? Straightforward. Kailangan straightforward ka mag-isip. For example, meron kayong team, tapos meron kayong target, kailangan straightforward ka doon. Yun lang yung tinitingnan mo. Yun lang yung ina-expect mo. Yun lang yung inaasahan mo. So, in any means, kahit anong mangyari, straightforward ka dun sa mga decisions na gagawin mo. Okay? So, ang sunod mo, ang gagawin is dependable. Kailangan dependable ka, yung maasahan ka ng followers mo. Darating yung time na meron kang follower or downline na mag-i-struggle and hindi niya talaga alam kung paano niya gagawin or hindi niya talaga alam kung paano gumamit ng computer. So, kailangan dependable ka na pwede kanyang lapitan para tulungan siya dun sa struggle niya. Kailangan dependable ka na pwede siyang humingi ng advice sa'yo kung hindi niya alam yung kanyang isasagot. Okay? So, ang kahuluyan is vision. So, every leader has a vision. Kung mag-vision ka, visualize yourself na ang followers mo is kagaya mo na leader. Mag-visualize ka yung mga followers mo kung ano yung mararating nila sa pamumuno mo. I-visualize mo kung ano yung mga makukuha nila na information sa'yo at kung ano yung mga achievements na pwede nila makamit dahil dun sa guidance mo. So, visions is a must. Kailangan mo mag-visions. Okay lang, lawakan mo yung visions mo. Kasi yung pag-iisip natin na yan, libre naman yan. So, yung visions na yan, kahit lawakan mo siya, kahit pagandahin mo siya, yung mga followers mo, lahat millionaires pagdating ng 2018, lawakan mo lang yung visions mo, okay lang yan. Libre siya, okay? So, ang pagiging leader, hindi siya isang switch na kung kailan mo lang gusto siya i-on. For example, gusto mo maging leader bukas, gusto mo maging leader sa Friday, i-on mo lang yung switch. So, hindi siya ganun. Ang pagiging leader is isang habit. Kailangan araw-araw mo siyang ginagawa because a leader is para meron siyang extraordinary habit na wala yung ordinary people. Na tinitingnan lang nila yung sarili nila as ordinary people. Kuha nyo ba? Yung parang yung pagiging leader mo is extraordinary at naiiba ka sa kanila. So, hindi siya parang switch na kung kailan mo lang gusto, i-on mo lang siya. So, kailangan yung pagiging leader mo, habit na siya. Yung tipong automatic nang gumigising ka sa umaga,
automatic ka nang nagsusukli, automatic ka nang nag-Facebook pag tingin mo sa cellphone mo o kaya sa laptop mo. So, dapat habit siya. Habit yung pagiging leader, okay? Ngayong alam mo na yung mga bagay na kailangan meron ka, tsaka yung kailangan or dapat meron ka as a leader, dyan na ngayon mag-uumpisa yung duplication mo. So, naging great leader ka na, and na-duplicate ka na sa isa dahil meron kang follower, na-duplicate ka sa dalawa, na-duplicate ka sa 5, tapos na-duplicate ka ulit sa 10. So, yung 10 na yon, ikaw yung naging example at ikaw yung naging guidance nila para maging great leader na sila. Okay? So, parang ganito siya. Imagine mo yon or i-visualize mo yung mga followers mo if mga leader sila lahat kagaya mo. So, ikaw, nag-guide ka ng isang leader, ginaya ka ng mga followers mo na 10. So, itong 10 na to, ito yung network mo. So, hindi lang sila basta member, kasi naging leader na rin sila, kagaya mo, dahil na-duplicate ka na. So, sila tinatawag natin is network of leaders. So, yung network of leaders na yon dahil na-duplicate ka sa 10, maduduplicate din sila dahil nangyari sa'yo. So, naging 100 na sila. Ito naman yung another set of network of leaders. Kung mapapansin mo yung bilog, lumalaki siya dahil yung group mo lumalaki na rin. So, pag na-duplicate yung 100, lalaki na siya. Isipin na natin na nandito na yung mga umabot na 1,000, 2,000, 3,000, then mas lumaki pa siya dahil mga great leaders na yung mga nandun sa ilalim mo. Mahirap na siya matibag, mahirap na sila mag-fail, hindi na sila nakatingin din sa failure, puro success na sila because great leaders na sila at lahat sila nanggaling sa'yo. Lahat sila, ikaw yung pinagmulan or ikaw yung ugat or ikaw yung seed ng pagiging great leaders nila. Alright? Naintindihan niyo ba? So, bakit yung iba nagfe-fail? So, yung iba kasi, ang ginagawa nila is nagre-recruit lang sila. Nagpapa-join sila ng kanilang members, papa-join sila ng followers. Hindi na nila binigyan ng halaga yung members nila. So, bawat join lang sila, nandito lang sila sa number 10 na to. Hindi sila umaalis dito. So, minsan, yung tao na yon na hindi pa siya leader, hindi pa niya alam na leader siya, alam niya member lang siya, wala pa siyang talagang napapa-join kahit isa because yung followers o yung future followers niya, so wala pang nakikitang values na pwedeng matutunan ng future followers niya sa kanya. So, yung 10 na to, nababawasan siya, nagiging 9, nagiging 5, or minsan nagiging 6 ulit, nagiging 5. Yung mga nandito sa 10, sila yung nagfe-fail. Sila yung mga hindi nila alam yung gagawin, sila yung mga naliligaw ng landas, sila yung mga, paano ba to, iniwan ako ni upline, paano ba to, hindi naman totoo yan, nag-join ako. Sila yung mga nandito kasi hindi nila talaga alam kung ano talaga yung network marketing or hindi nila naintindihan na ang business natin is about leadership. Yep, tama ka nang narinig na itong business natin is hindi lang basta recruit. So, dito sa business natin, gumagawa rin tayo ng leader na kagaya natin. Okay? So, bago mag-end ng video na to, I would like to finish this training video on a story of a man na kabilang sa mga taong alam ko na yan o tinatawag naming acne. Kaya, gusto ko pakilala sa inyo ang friend ko. Ito si Pedro. Si Pedro, alam na daw niya yung network natin. So, alam na daw niya kung paano palakihin yung kanyang business. Diba? Tama ba? Kasi alam na niya. Kasi sabihin, mayaman na siya. So, yung bahay niya, nandun sa taas ng bundok. Bahay kubo siya na merong 3rd floor. And lahat, naka-aircon. Air condition yung kanyang bahay kubo. Tapos meron siya dun sa may sofa na merong malaking computer. Dahil mayaman na siya. Alam niya naman yun di ba? So, ito si Pedro, ang trabaho niya is lumberjack. Tagaputol siya ng puno para kumita siya ng pera. One time, si Pedro, nag-computer siya. And sa pagko-computer niya, natag siya ng isang photo na nakalagay ay earning dollars using Facebook. So, siya naman, syempre, extra income. Sino ba naman ang aayaw sa extra income?
nag-inquire siya kay leader. Sabi niya, uy, paano ba tong extra income na ino-offer nyo? Pwede ba ako dyan? Sabi naman ng leader, oo, basta may Facebook ko lang at saka internet, pwede ka dito. So, sabi ni Pedro, paano ba yan? And ang ginawa naman ni leader, pinasa ni leader yung video presentation kay Pedro para mapanood niya. Partner, panoorin mo tong video presentation namin. Then pag nagustuhan mo siya, tsaka natin pag-usapan para matulungan kita dito sa opportunity na to. So after 30 minutes and 1 hour, natapos ni Pedro yung video, and excited siya magsimula dahil alam niya na yung nakita niyang opportunities makakatulong dun sa trabaho niya or sa pamumuhay niya. Sabi niya, wow, sige, mag-a-avail ako niyan. 2,500 lang naman, di ba? So si Pedro, nag-avail siya ng isang chainsaw. Yung chainsaw na yon is madaling pumutol ng puno kasi chainsaw na siya. So kinabukasan, nagpa-member siya, di nagtagal, nakuha niya na yung item. So nakuha niya na yung tool. Kinabukasan, pagkakuha niya ng tool, excited na ngayon siya pumunta sa gubat. Yan, sabi niya, meron na akong chainsaw, makabilis na akong makaputol ng puno nito. So naghanap siya ng isang napakagandang puno, isang napakalaki para mas malaki yung kita niya. So nung nakita siya within 30 minutes, sabi niya sa sarili niya, puputulin ko ang punong ito para kumita na ako. So sobrang excited niya, hinampas niya ng chainsaw yung puno. So hampas lang siya ng hampas, hanggang sa mawalan na siya ng lakas. Parang nag-give up na siya, na parang wala naman nangyayari doon sa ginagawa niya. So umuwi ulit siya, mga 5 o'clock na, uwian na, hindi siya nakaputol ng puno. Nag-Facebook ulit siya. So nung nag-Facebook siya this time, siya na yung lumapit sa coach niya. Sabi niya, partner, hindi naman effective yung product, hindi ko maputol yung puno. Sabi naman ni leader, bakit partner, nasang step ka na ba? Sabi ni Pedro, partner, nung natanggap ko yung chainsaw, nagdiretso agad ako sa gubat para pumutol ng puno, pero di ko siya naputol. Sabi ni coach, baka hindi mo nilagyan ng gasolina. Kaya itong si Pedro nagkaroon na ng idea, kaya sabi niya sa coach niya, sige coach, bukas lalagyan ko na ng gasolina, matutulog na ako, pagod na kasi ako So kasi 12 hours siya humampas ng chainsaw sa puno. So kinabukasan, pagkagising niya, punta agad siya doon sa bundok. Hindi nakita niyang malaking puno. So excited na naman siya. Ngayon, mapuputol na talaga kita dahil lalaga ko muna to ng gasolina. Nilagyan ni Pedro yung gasolina yung kanyang chainsaw. At sa sobrang excited niya, hinampas na naman niya na yung puno kahit may gasolina na yung chainsaw. Tag! Hanggang sa maka 12 hours na naman siyang kakahampas din sa puno. Hindi na naman niya naputol yung puno. So parang disappointed na naman siya nang umuwi sa bahay niya ng mga 5 o'clock dahil labasan na nila. So pag uwi niya sa bahay, agad siya ng Facebook. Pini-em niya ulit yung coach niya, partner, hindi effective yung product, hindi ko pa din maputol yung puno. Then nag-reply naman agad yung kanyang leader o kaya si coach. Sabi ni coach, nasang step ka na ba partner? Sabi ni Pedro, una, pumunta ako sa gubat, tapos nilagyan ko yung gasolina, pinutol ko yung puno pero hindi ko talaga siya maputol. So parang nagtaka ngayon si coach. Sabi ni coach, baka hindi mo ni-start button kasi yung chainsaw. So ito na naman si Pedro, nagkaroon na naman siya ng idea dahil alam niya naman niya. Sabi niya naman niya sa coach niya, ganun ba? Sige, bukas before putulin yung puno, start ko na siya. So natulog siya ng maaga dahil pagod na siya. 12 hours siya kasi nagpupukpok dun sa hinahataw ng chainsaw yung puno. So sa sobrang pagkahataw niya, napagod na siya. Kaya kinabukasan ng umaga, paggising niya, pumunta na naman siya sa gubat. Sobrang excited niya. Sabi niya doon sa puno, eto na, mapuputol na talaga kita dahil meron tong gasolina at i-start ko na tong chainsaw.
Nung in-start niya na yung chainsaw, bro, parang motor lang, di ba? In-start niya na yung chainsaw, sa sobrang excited niya, hinampas na naman niya yung puno. So, 12 hours niyang hinahampas yung puno hanggat umaandar pa rin yung chainsaw. Tsang, tsang, tsang. So, ano yung parang output noon? Parang wala na naman din nangyari. Kaya, umuwi na naman siya na disappointed. Nung umuwi siya, pagdating niya sa bahay, nag-Facebook na naman siya. So, pinm niya agad si coach niya. Sabi niya, partner, hindi ko talaga maputol yung puno. Hindi ata para sa akin yung opportunity na to. Hindi ko ata linya ito. Sabi naman ng coach niya, partner, lahat ng bagay na pag-aaralan yan. Sundan mo yung instruction na kasama ng chainsaw mo. Sinama ko yan sa kahon. Then, nung pumunta si Pedro, nakita niya nga yung chainsaw. Sabi niya, ay oo nga pala coach. Sige, tatry ko ulit bukas. Babasahin ko na at pag-aaralan ko na yung instruction para bukas. Alam ko na yung gagawin ko. Salamat coach. So, kinabukasan, pagpunta niya doon sa puno, nakita niya din sa instruction na pagka-start mo, ididikit mo siya dahan-dahan sa puno hanggang sa maputol mo siya. So, sa simula ng araw na yon, kumita na si Pedro. Lahat na naputol niya na puno, galing dun sa instruction or natutunan niya dun sa instruction na binigay ng coach niya. So, ano yung moral ng story? So, nilist down, meron ako dito mga list kung ano yung moral ng story na pwede nating matutunan. Learn the system and the strategy of the team. Partner, meron na tayong strategies. Susundan mo na lang siya at yung mga strategies na gagawin mo na lang is yun yung mga experience ng mga naunang leader sa'yo. So, ang gagawin mo lang, susundan mo lang yung mga nakalagay doon, follow mo lang siya isa-isa, magiging okay lang yung business mo. Magtiwala ka dun sa strategies na ginawa. Alright? So, commit yourself on learning. Commit mo yung sarili mo pag may tinuturo sa'yo si coach. Huwag kang mawawala ng time na sabihin mo kay coach, bukas na lang coach, wala akong oras. Bukas na lang coach, may lakad kasi kami, ganyan. Dapat commit mo yung sarili mo sa pag-aaral. Kasi yung mga strategies na yan, hindi siya ginawa para pahirapan ka. Ginawa yan para mas mapadali or mas matutunan mo gawin yung business natin. Alright? So, ask your upline coach para matutunan mo yung tamang proseso at sistema. Lagi kang okay lang na kulitin mo si upline, okay lang na kulitin mo si coach, pero wag naman yung paulit-ulit na lang tayo na parang na 10 times ko na tinuro sa'yo tapos hanggang ngayon hindi mo pa alam. Huwag ganon. So, pwede mo siyang kulitin kapag hindi mo pa alam yung isang bagay o isang strategy na nalilito ka. Sabihin mo ko, coach, turuan mo naman ako dito, i-guide mo naman ako, please. Huwag mo naman ng please, or kahit di ka naman please, sige na, parang pilitin mo lang siya. Pilitin mo na lang pilitin niya hanggang sa makulitan sa'yo. Pag nakulitan sa'yo si upline, tuturuan ka na yan. Okay? So, wag mo lang siya talaga ipupush sa limits na 10 times na tinuro sa'yo tapos di mo pa alam. Dapat sa 10 times na yun, patatlo pa lang, kabisado mo na yung strategies na tuturo niya sa'yo. Okay? So, kung ito yung opportunity or yung second opportunity mo, partner, kailangan meron kang empty cup attitude dahil yung mga naunang leader sa'yo, sa kanila nagkaroon ng resulta yung mga ginawa nilang strategy. Sila yung nag-provide ng mga steps para maging effective siya sa mga bago. New networker man or lumang networker galing man yung tao dun sa ibang company. So, yung mga nauna dito sa leaders, dito sa ating grupo, sila yung may mga strategies na talagang effective. Huwag mo nang ibahin. Sundin mo na lang. Dahil yun yung road to success natin. Kasi meron tayo ditong tinatawag na sistema. Okay, partner. So, kung di mo naintindihan yung video, I suggest ulit-ulitin mo siya kahit ilang beses mo na siya napanood. Ulit-ulitin mo lang because repetition is the mother of all learnings. Repetition is mother of all skills. Alright? So, kung di mo siya naintindihan, nakapost lang tong video na to sa YouTube, pwede mo siya hingin kay upline mo or kay coach mo kung ano yung pwede mong puntahan para ma-access mo tong video na to. Ulit-ulitin mo lang siya hanggang sa maging subconscious mind mo na siya and
hindi mo na isipin yung gagawin mo. Automatic na katawan mo na yung gumagana para maging leader ka or act as a leader. Okay? So, always remember, quitters never win and winners never quits. And again, I'm Angelo Manuel Mercado, Team Provident Leader, and isa ako sa mga guide mo sa success. Thank you sa panonood ng video presentation na to and hope na may natutunan ka sa video natin. Okay? Lose it again, and if I could, I'd take you on tonight. Oh, 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 oh.